lahat mga kapatid. At papuri po sa ating Panginoon sa gabing ito. At kamusta naman po yung bawat isa po sa atin. I hope tayo pong lahat po ay nasa mabuting kalalagayan at patuloy po tayo na nararanasan po natin yung mga pagpapala na nagmumula po sa ating Panginoon. And another blessing, salita po ng Panginoon yung ating papapakinggan sa oras pong ito. Kaya muli po ay i-prepare po natin yung ating mga sarili, yung ating mga puso po sa pakikinig po natin po ng salita po ng ating Panginoon. But before that, ay nais ko po na pong batiin po yung mga ilan po sa mga kapatid po natin na nakikinig po ngayon. Yan, at hindi ko man po makita po isa-isa po yan, pero magandang gabi po sa ating lahat. At patuloy po nawa tayong pagpalain ng ating Panginoon. And let us share the blessing, share the live stream sa oras pong ito. Yan, habang nire-restore ko po yung aking internet para makita ko rin po yung mga ano po natin, mga nanonood po sa atin po ngayon. Ay pwede na po tayo makapag-comment po dyan kung may mga nais po kayong banggitin, kung may mga nais po kayong i-share po dyan habang nagsasalita po ako ngayon sa lesson po natin. And kung may mga prayer request po kayo, ay pwede nyo na rin po dyan na ma-chat po para maisama po natin sa ating prayer request. Mga announcement para mamaya po ay tuloy-tuloy po tayo sa balitaan po natin. And hayaan po natin na ngayon pong gabi po ay mapakinggan po natin yung salita po ng ating Panginoon sa oras pong ito. And before we start po mga kapatid, ay tayo po na pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para po muli, Panginoon, ay makapakinig ng mga salita mo. Amin dalangin, Lord God, na ingatan niyo po ang inyong lingkod sa oras pong ito. Sa mga nakikinig po ngayon, Lord God, kayo po yung patuloy na magpala po sa amin at maintindihan po namin ang mensahe niyo po sa amin sa gabing ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat. Magandang gabi po kay Brother Salvador Jordan. Good evening po. Kay Brother David Flores, kay Brother Noel Pasqua, magandang gabi po. Kay Sister Malyari Alunday Chi, ayan. Kay Brother Marlon Flores, kay Sister Monique Ortola, kay Sister Olive Aransanso. And magandang gabi po kay Sister Christine Jordan Santos. Ayan. At patuloy po na i-share po natin. Pwede po tayo mag-mention po ng mga friend po natin sa Facebook or highlights para makapakinig din po sila ng salita po ng ating Panginoon. And maganda, yung lesson po natin ay makapag-focus po tayo. At sabi ko nga po, pwede po tayo makapag-share po dyan, makapag-comment po dyan habang pinapakinggan po natin yung mensahe po ng Panginoon sa oras pong ito. And yung lesson po natin, tuloy-tuloy na po tayo. Ang ating pong pag-uusapan sa oras pong ito, ang title po niya is God Chastisement. Okay? So, ito po yung lesson po natin na maintindihan po natin sa gabing ito from the book of Daniel chapter 4, verse 27 to 37. Okay? So, pwede rin po natin nabuksan po yung mga Bible po natin para at least mabasa na rin po natin po yan. Masubaybayan po natin yung pag-aaral po natin sa gabi pong ito. So, God's Chastisement. Yan po yung ating lesson sa oras pong ito. Kay Sister Don Blanco, kay Sister Nita Minimo, ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat. At ito pong lesson po natin ay mahalaga makita po natin na yung word po na chastisement, meaning po niyan is about sa tinatawag nating parang punishment. Okay, kapag meron kang isang nagawang hindi maganda, so pwede po tayong maparusahan. So yun po yung ibig sabihin po niyan. And sometimes ito po ay tinatawag po nating describe as a severe criticism. So parang kapag ang isang tao meron siyang hindi magandang behavior, kaya minsan dumarating tayo sa tinatawag na na chastisement. Parang naakyusahan po tayo, nakagawan po tayo ng tinatawag na na punishment kapag po tayo merong ginawang hindi maganda. Okay? Pero syempre, maintindihan po natin mga kapatid that this evening, yung tinatawag nating God's chastisement ay meron siyang tinatawag na parang merong tinatawag na pagmamahal. Okay, kasi di po ba kapag minsan tayo po ay nagko-correct, kapag minsan tayo po ay merong punishment, parang walang tinatawag na justice, walang tinatawag na love.
Pero yung pag-uusapan po natin na God's chastisement, ay meron po siyang tinatawag na na pagko-correct. Merong tinatawag na love na tinatawag. Okay, na pag-uusapan po natin sa oras pong ito. And sometimes, tayo po mga tao, parang meron po tayong character na ayaw po natin na nako-correct po tayo. So, hindi ko pa alam kung meron po kayong ganong klase ng pag-uugali or baka may kakilala po tayo na ganon. So, mahalaga maintindihan po natin na yung ating Panginoon, meron po siyang pagko-correct na ginagawa po sa atin para itama yung bawat isa po sa atin. Kaya this evening, yun po yung pag-uusapan po natin. And I hope makita po natin paano po tayo i-correct ng ating Panginoon sa mga pagkakamali na nagagawa po natin sa oras pong ito. Na sa kabila ng ating hindi pagiging perpekto, ay mahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. So we are not perfect at dumarating po tayo sa tinatawag na God's chastisement na kung saan ay kinokorek po tayo ng ating Panginoon. Kasi sa pag-uusapan po natin, ay meron pong isang character sa Bible na kung saan siya po ay kinorek ng Panginoon sa kanyang mga maling ginagawa. So sabi nga, mas maganda po yun, nakokorek po tayo. Kasi ibig sabihin po noon, kapag tayo po ay itinatama, ibig sabihin ay mahal po tayo. So kapag nakaranas po tayo ng correction from the Lord, ibig sabihin po noon, mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya yun po yung paalala ng Panginoon sa oras pong ito, dun po sa ating panimulang pag-uusap sa lesson po natin. Yan. Kay Brother Ronald Batak, magandang gabi po. Kay Brother Leonard Balkin and kay Brother Ron Angelo Batak, magandang gabi po sa inyo. Okay po. So pag-usapan po muna po natin yung first part po natin. Okay? So dun sa God's chastisement, pag-usapan po natin yung the sin. Okay? Yung tinatawag nating kasalanan. Siyempre, hindi naman tayo mapupunta sa tinatawag na punishment o chastisement kung wala tayong nagagawang pagkakamali. So, kaya tayo dumarating sa tinatawag na punishment, it is because meron tayong nagawang hindi maganda o meron tayong nagawang tinatawag na kasalanan. So, meron tinatawag na punishment. But, yung pag-uusapan po natin na kasalanan, specific na maintindihan po natin sa pinakang Bible verse po natin sa Daniel chapter 4, it's about yung tinatawag natin na usurping o yung tinatawag nating stealing the glory of God. Okay? So, kung titignan natin, medyo matindi yung nagawa po niyang pagkakamali. Okay? Kasalanan sa Panginoon, yung character po natin. Kasi yung tinatawag nating usurping, ito po yung tinatawag natin na parang tinatanggalan mo ng karapatan yung isang tao. Parang inaagawan mo ng right yung isang tao. Ang tawag po doon is stealing. Okay? And yung in-steal niya po dito sa character po natin, is yung tinatawag nating the glory of God. Okay? Basahin po natin yung verse po natin. Sa Daniel chapter 4, verse 28 to 29, sabi po ay ganito, lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sa verse 30, sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Okay, hindi ko alam kung napansin nyo po sa verse po natin yung kasalanan na nagawa po dito na Nebuchadnezzar. But dun sa previous na mga verse po natin, dun sa pinakang first part ng chapter 4 ng Daniel, ito po ay tungkol sa pag-interpret po ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na kung saan ay through that interpretation ay naintindihan niya po, napagandaan niya po yung kanyang bansa napaganda niya po ito. Kumbaga, nagkaroon ng tinatawag na kaliwanagan dun sa kanyang panaginip. Nung na-interpret yung kanyang panaginip, mas napangisiwaan niya po ng maayos yung kanyang bansa. Okay? Kaya lang, dun pagdating po dito sa chapter na binasa, verse na binasa po natin, especially po yung verse 30, sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Okay, instead na yung glory ay ibigay niya po dun sa Panginoon, kasi siyempre tinulungan siya ng Panginoon sa interpreter ng panaginip po niya, ay kinuha niya po yung glory na dapat po sa Panginoon. So ito po yung sinasabi po natin, yung tinatawag nating the sin of usurping or stealing the glory of God. So meron tayong tinatawag na kasalanan
na kapag kinukuha po natin yung glory na para po dun sa sa ating Panginoon. And ito po yung naging isang kasalanan, naging isang maling ginawa ni King Nebuchadnezzar, na after siyang tulungan ng Panginoon para maging maayos po yung kanyang bansa sa kanyang pamamalakad, and then yung glory na dapat ibibigay niya sa Panginoon ay hindi niya po naibigay, kundi kinuha niya po yung glory na dapat para po dun sa ating Panginoon. So sabi nga po dito sa isang slide po natin, next slide po natin, have you been usurping the glory of God? O naranasan na po ba natin? Kasi po si King Nebuchadnezzar, naranasan na po niya. So minsan baka mamaya we are not aware, nagagawa po natin po ito, na yung credit na dapat para sa Panginoon ay kinukuha po natin. Okay? Kaya nga po ang laging paalala po sa atin, every time na merong mangyayari sa buhay po natin, praise the Lord, glory to God. Kaya lalo na po kapag po minsan kasi yung nagiging danger po natin na nakukuha natin yung glory ng Panginoon, kapag minsan nakaka-experience po tayo ng mga ilang word of, alam niyo yung makakapag-uplift po sa atin. Yung mga magagandang words. Okay, mga affirmative words na, ay, ang galing-galing mo naman, ang galing mo magsalita, sobrang ganda ng talent mo, sobrang galing mo. So, wala naman pong masama kung talagang may magsabi po sa atin po. No? Pero syempre, bilang isang Kristiyano na nagagamit po natin yung ating mga talento para sa Panginoon, dapat ang laging kaisipan po natin, yung glory kailangan palaging sa Panginoon. Na kapag sinabing ang galing ng talent mo, praise the Lord. Kapag sinabing ang galing mo mag-message, praise the Lord. Kumbaga, laging it is belongs to God palagi yung glory at hindi po sa atin. Kaya na minsan, may mga pagkakataon, nakukuha po natin yung mga bagay na dapat para sa ating Panginoon. Kaya po, it is a reminder sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, na kailangan maging mapagpasalamat po tayo. So, para maiwasan po natin yung tinatawag natin na usurping or stealing the glory of God, then we need to be thankful sa lahat po ng pagkakataon. And kailangan isa-isip po natin na lahat po ng katagumpayan po natin ay hindi po natin magagawa po yan kung hindi po dahil sa ating Panginoon. So this is the one thing na nakalimutan ni King Nebuchadnezzar, na kaya naging matagumpay din po yung kanyang pamamalakad. It is because of God, kasi tinulungan din po siya ng Panginoon. So may mga pagkakataon sa buhay po natin sa mga tao na parang feeling natin kaya ka nagiging matagumpay kasi sa sarili mong kakayanan lang, kasi masipag ka, kasi magaling ka. Pero hindi kailangan isipin po natin na hindi natin magagawa lahat ng bagay na yon kung hindi dun sa ating Panginoon. And kapag dumating yung time na tayo po ay itinaas ni Lord and dumating yung pagkakataon na merong pumuri po sa atin, kailangan yung credit pa rin po palagi dun sa ating Panginoon. So always give the credit and the praises dun lamang po dun sa ating Panginoon. So we need to be aware dun sa ganong klase ng kasalanan na pwede po nating magawa. Okay, sabi sa next slide po natin, most of us are proud in one way or another. Instead of acknowledging God to be the source of our gifts and blessing, we tend to give the glory to ourselves. Okay? So, minsan nagiging proud po tayo Hindi ko alam, siguro parang baka nadala lang din si King Nebuchadnezzar kasi sobrang ganda ng pamamalakad po niya. Pero sabi nga po dyan, may mga pagkakataon na masyado tayo nagiging proud sa mga ginagawa po natin na wala naman pong masama. Kaya lang minsan, nagiging arrogant po tayo. Kumbaga, nagiging mayabang po tayo sa ganong klase ng way. Kaya nga, dapat maiwasan po natin po yon na instead na praising yourself, then what we need to do is acknowledge the Lord. So, sa halip na purihin mo yung sarili mo dahil sa mga magagandang nagagawa mo, then let us acknowledge yung Panginoon kasi hindi mo magagawa yan kung hindi dun sa ating Panginoon. So, yun yung one thing na kailangan maintindihan po natin, mga kapatid, na yung mga blessings, yung mga talento na meron po tayo, na nagagamit po natin dun sa ating Panginoon and even dun sa sarili po nating pamumuhay. Okay? Kahit sa mga pang sarili po nating kabuhayan, yan po lahat po ay nanggagaling dun sa ating Panginoon. Kaya kailangan, marapat lamang dapat po, na ibigay po natin yung karapat-dapat na glory para lamang po dun sa ating Panginoon. So that is the first point na gustong ituro po sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, na kailangan hindi tayo magkasala sa pamamagitan ng usurping, meaning to say, we are stealing God's glory.
So, when someone sabihin sa'yo na ang galing mo, then say, lagi natin sasabihin, praise the Lord. So, kailangan maging ano po natin po yan. Ako po personally, may nagturo po kasi po sa amin po noon, sa Liliw pa lang, na kapag ka mayroong nagsasabi sa iyo na magaling ka, ang lagi mo sasabihin, praise the Lord. Okay? And minsan po, may one time, meron po akong na-observe sa isang pao kasi ang galing niya mag-drums. Okay? Magaling talaga siya mag-drums. So sabi kong ganun sa kanya, ang galing mo naman mag-drums. Tapos, ang sagot niya sa akin, mas magaling si Lord. So, yung ganong klase ng way na parang you can get the credit pero ibinibigay mo pa rin dun sa ating Panginoon. Kasi alam mo na para naman talaga kay Lord po yun. Okay? Para maiwasan din po natin yung tinatawag na pagkakasala sa pamamagitan ng usurping or pag-steal dun sa glory na dapat talaga po ay para sa ating Panginoon. But I know naman, yung bawat isa po sa atin na nakikinig po ngayon mga kapatid ay ibinibigay po naman po talaga po natin lahat dun sa ating Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa po natin ay para lamang po dun sa ating Panginoon. Kaya pagpatuloy lamang po natin yung ating paglilingkod para sa ating Panginoon. But it's a reminders na kagaya po na nangyari kay King Nebuchadnezzar, ay wag po tayong maging palalo na parang akala natin ay nagagawa po natin lahat ng bagay para lamang sa sarili po natin. So lahat po ay nagagawa po natin para po sa ating Panginoon at dahil kay Lord, kaya dapat sa Kanya po lagi yung glory para lamang kay Lord. So that is the first point na gustong ituro ng ating Panginoon when it comes dun sa tinatawag nating God's chastisement. Okay? So kung ayaw nating mapunta po doon, ay ngayon pa lang ay ayusin na po natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, next po nating pag-usapan. Okay, yung pinakang topic po natin, yung tinatawag nating the chastisement. Okay? O yung tinatawag nating God's chastisement. Ito po ay, sabi ko nga po, yung chastisement, ito po ay parang punishment. Pero kapag ginawa po siyang God's chastisement, which is sa Bible, meron naman pong ganong klase na mga senaryo. Mamaya, may babanggitin rin po ako na ilang klaseng senaryo po doon. It is a process of discipline. Okay? So kapag ang isang tao dumating sa point na nakaranas po siya ng God's chastisement, hindi ibig sabihin po noon ay pinaparusahan ka ni Lord o totaling galit sa iyo yung Panginoon. But may pagkakataon na merong disiplina na tinuturo po yung ating Panginoon. O, tinuturuan ka ni Lord kasi meron po tayong nagawang hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. It is God's use to teach us, to correct, and to guide yung mga tao na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung yung bawat isa po sa atin, we are experiencing God's chastisement, meaning to say, kinokorek ka ni Lord, tinatama ka ng Panginoon, and ginaguide ka ni Lord kasi mahal ka ng Panginoon. Okay? Same principle sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga servant sa Biblia. Okay? Basahin po natin yung ilang verse pa po natin. Yan, yung verse 31 to the following verse. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ito po yung nangyari dahil kumbaga yung glory na dapat para kay Lord ay kinuha niya, ito po yung naging resulta. Okay, sabing ganon, yung kaharian niya ay babawiin na sa kanya. Sa verse 32, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng mga baka, 7 taon kang mananatili sa gayong kalalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. Sa verse 33, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig, itinaboy siya sa parang at kumain ng damo, tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, umaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng mga ibon. Okay, look at what happened dun kay King Nebuchadnezzar. After niyang kunin yung glory na dapat sa Panginoon, okay, yung kasalanan na gawa po niya, ay binawi agad sa kanya ng Panginoon. So medyo mabigat po kasi yung nagawa niyang kasalanan sa Panginoon. Okay, although syempre, andun pa rin naman yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga lingkod,
Pero syempre si Lord, andun pa rin yung yung kumbaga yung pagko-correct niya sa bawat isa po sa atin. And ang nangyari po dito, yung kaharian na pinagmamalaki po niya, yung kanyang pinaghirapan, parang sabi sa kanya ng Panginoon, lahat yun kukunin sa kanya. Tatanggalin sa kanya. 7 taon siyang maghihirap. And imagine naman natin, dinescribe yung kanyang itsura nung time na yon, nung naghirap po siya. And yun po yung naging resulta ng kasalanan na nagawa po niya dun sa ating Panginoon. Kasi kinuha niya yung glory o yung credit na dapat po ay para sa ating Panginoon. Okay? So, yun po yung nagiging resulta po nito ng kasalanan sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po yung what is chastisement, then yung binanggit ko po kanina, chastisement is a way ni God para i-correct po tayo, para itama po tayo. Kaya yung kay King Nebuchadnezzar, tinuturuan siya ng Diyos na wag maging mayabang. And ang sabing ganun dito, hanggat hindi niya naiintindihan na lahat ng bagay ay galing sa Diyos, hindi ibabalik sa kanya lahat ng bagay na yon. So may mga ganun din po sa buhay po natin na nakakaranas po tayo ng pagko-correct mula sa ating Panginoon para ipaunawa po sa atin na mali yung mga ginagawa po natin sa buhay po natin. And sabi po dyan sa next slide po natin, ayan. So actually, pwede po tayo mag-share po dyan. Ayan. Share some experience of how God chastises you. Okay, paano po tayo kinorek ng Panginoon? Merong mga ilang character sa Bible na nakaranas po niyan. Halimbawa po, yung time po nung kay Jonas. Okay, isa rin po yon ng pagko-correct po sa kanya ng Panginoon. Kasi nung time na inutusan siya ng Diyos para pumunta sa lugar ng Ninive at para po siya ay utusan para i-share yung salita ng Panginoon, si Jonas po o si Jonah ay nag-run away sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon. And ang ginawa ng Panginoon, yung tinatawag na judgment ni Lord sa kanya, God chastisement, para i-correct po siya, siya po ay ipinatapon sa dagat and then siya po ay pinalunok sa malaking isda. So, sa ganung way po niya kinorek si Jonas and naintindihan po ni Jonas na hindi siya makakatakas kay Lord at naintindihan niya kung gaano ka makapangyarihan yung ating Panginoon. So, kagaya nung kay King Nebuchadnezzar, naranasan niya rin po yun na wala po sa kanya yung mga ari-arian po niya. Okay, so possible yung ilan po sa atin, baka naranasan na rin po yung ganyang experience na dahil nakagawa ka ng kasalanan sa Panginoon, nakalimutan mo si Lord, may mga bagay na nawala sa iyo, may mga bagay na kinuha sa iyo yung Panginoon, it is because nakalimutan mo si Lord. Or baka mamaya dahil masyado tayo naging palalo, pag kasi sinabing palalo, masyado tayo naging mayabang. Na parang feeling natin, kaya natin kapag wala si Lord, and yung credit na dapat para kay Lord, kinukuha po natin. Kaya ang nangyayari, minsan hinahayaan ni Lord na makaranas po tayo ng tinatawag na pagdidisiplina. Na may tinatanggal si Lord po sa atin, may kinukuha si Lord po sa atin, para maintindihan po natin na mali yung ginawa po natin sa bagay na yon. So yun yung mga experience po na pwede nating ma-share po dito. Pwede rin po kayo mag-chat po dyan. And sa Bible, may marami pong ganong mga klase na experience na kinokorek po sila ng ating Panginoon. Okay? So kahit nung time ni Jesus, may mga ganong correction. Okay, yung kay Peter, kinorek din po siya ng Panginoon. And sabi po dito sa next slide po natin, what should be our attitude when we are chastised? Ano yung attitude po natin? Minsan, hindi ko alam kung anong klaseng attitude yung pwede nating ma-experience pag nakaranas po tayo po nun. Or kapag kinokorek po ba tayo, ano po yung attitude po natin? Nagagalit po ba tayo? Nagtatampo po tayo? Or minsan, hindi natin kakausapin yung tao. It is because nakokorek po tayo. So, minsan may mga ganong pagkakataon na kapag po tayo ay kinokorek ng Panginoon, minsan nagagalit tayo kay Lord, nagtatampo po tayo sa ating Panginoon, and minsan sinusubukan pa po natin yung Panginoon. Okay, pero on that way, dun tayo kinokorek ni Lord sa mga bagay na yun. So, napapakita natin yung mga bad character po natin kapag kinokorek po tayo ng Panginoon. Okay? Kagaya nung halimbawa, mayroon pa po example. Halimbawa, yung kay Cain tsaka kay Abel. Diba? Yung time na kinorek siya ni Lord. Sabing gano'n ni Lord kay Cain, kung wala ka namang masamang ginawa, bakit ganun yung attitude mo? Bakit ka nagagalit? Okay? So, sometimes when we are corrected, parang tayo pa yung nagagalit. Parang feeling natin hindi tayo mahal ng tao nagko-correct po sa atin. Pero dito, maintindihan natin na
kapag kinokorek tayo ni Lord, mahal po tayo ng ating Panginoon. Same principle sa mga magulang po natin. Yung mga magulang, kaya kinokorek po nila yung kanilang mga anak kasi mahal po nila po yun. So, ganun din po si Lord sa bawat isa po sa atin. Okay? Kaya, when you experience God chastisement, ibig sabihin lang po niyan, ay merong gustong ituro sa iyo si Lord. Kaya kung nasa ganun kang sitwasyon, then, pag-pray mo po yan sa Panginoon, pag-pray natin yan kay Lord. Kasi alam ko, kahit even in our time, mga kapatid, yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, pwede pa rin po, nararanasan pa rin po natin po ngayon po yan. Yung tinatawag na pagko-correct ni Lord. Okay, yung God's chastisement para i-correct tayo, para itama po ulit po tayo ng ating Panginoon sa mga maling nagagawa po natin. And kapag si Lord na yung nagtatama po sa atin, sana magpatama naman po tayo sa ating Panginoon. Okay, and look what happened after na si King Nebuchadnezzar, nakagawa po siya ng kasalanan kasi yung credit na para kay Lord, kinuha po niya. And then, nakita niya yung resulta po nun. Tinanggal sa kanya lahat ni Lord. Okay, tignan niyo po. After that, nagkaroon ng realization. And tignan niyo po yung sa last part po natin. Yung tinatawag na repentance and restoration. Okay, ito naman po yung maganda dun sa ating Panginoon. Kapag ka naranasan mo yung God's chastisement, okay, merong siguradong restoration tsaka repentance. Okay, ibig sabihin po nun kasi nandun ka sa way ni Lord na kinokorek ka na ng Panginoon. Kaya kapag napipil mo ngayon na parang may mga sign na binibigay sa'yo ni Lord, wag mong sasayangin po yun. Pinagpe-pray mo, nakikita mo yung mga sign, wag mong sasayangin. Kasi andun yung way ni God para itama yung bawat isa po sa atin. Okay? So, basahin po natin yung mga last verse po natin. Sa Daniel chapter 4, verse 34 to the following verse. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Medyo na siya parang na-realize niya na po dito na mali yung ginawa niya Kasi parang dahil hari siya, feeling niya, siya dapat yung hari, siya dapat yung Diyos. Pero na-realize niya at the end of the day na parang mali pala ako. Meron palang talagang Diyos na mas dakila kaysa sa akin. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos. Ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. 35, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaari maguto sa kanya, ni makatutol sa kanyang ginagawa. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking tagapayo at ang tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Nakita po natin yung tinatawag na repentance and restoration na ginawa sa kanya ni Lord. Na after niya makagawa ng kasalanan kay Lord, tinanggal sa kanya lahat ng Panginoon, pero nung na-realize niya na mali siya, kinonfess niya, and nagkaroon siya ng tinatawag na repentance. Then dun sa repentance na yun, na-realize niya na meron talagang Diyos na pinakandakila kaysa sa kanya. Pinakamas makapangyarihan, pinakandapat katakutan, at Diyos ng mga Diyos, walang iba kundi yung ating Panginoon na sinasamba ng bawat isa po sa atin. Yun yung na-realize ni King Nebuchadnezzar na hindi siya yung hari. Merong King of Kings. And walang iba kundi yung ating Panginoon. Okay? Kaya tignan nyo, at the end of the day, sabi niya ganun dito, nung kinonfess niya, nung pinatunayan niya na yung dakilang Diyos yung sinasamba niya, sabi ganun dito, after that, dun sa verse 36, tinanggap niya lahat ulit. Okay? In fact, sabi niya ganun dito sa last verse po natin, mas naging dakila siya kaysa sa dati. Sa madaling salita, mas lalo siyang pinagpala, mas lalo siyang binless ng Panginoon after niyang maranasan yung tinatawag na pagko-correct ni Lord. Kaya kapag kino-correct po tayo ni Lord, magpapakorek po tayo. Kasi after that, mararamdaman po natin yung blessing ng Panginoon na naranasan din po ni King Nebuchadnezzar. Okay, ang kailangan lang po natin, sabi po dito sa next slide po natin, syempre, kailangan ng tinatawag na genuine repentance. Okay, hindi pwede yung kumakumarian lang na magre-repent. Okay, si Nebuchadnezzar, naranasan niya uli yung pagpapala, pagiging isang great king, kasi in-acknowledge niya si Lord after nang nagawa niyang kasalanan. So, ganun din po tayo mga kapatid. Okay, we are not perfect. Humingi tayo ng repentance kay Lord. Then after that, let us acknowledge the Lord para maranasan po natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero kailangan yung tinatawag na genuine repentance na kailangan
hindi mo na ulit gagawin yung bagay na yon. Okay, ganun po yung genuine repentance. Pag sinabing genuine, ibig sabihin, hindi mo na siya uulitin. Dahil nagkasala ka, humingi ka ng tawad, pinatawad ka, hindi mo na dapat siya uulitin. Yung pinakita po ni King Nebuchadnezzar, it is genuine repentance, kaya niya naranasan muli yung pagpapala na nagmumula dun sa ating Panginoon. And bawat isa po sa atin po dito, we can also experience yung blessing ng Panginoon, forgiveness, peace of mind ng Panginoon na nagmumula po sa Panginoon kapag yung bawat isa po sa atin mayroong tinatawag na genuine repentance na ibibigay doon sa ating Panginoon. And sabi po dito sa last verse po natin, nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik ang aking karangalan at kapangyarihan, muli kong tinanggap ang aking tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Okay? Doon po siya na-restore ng Panginoon. Restoration na kung saan ay muli siyang pinatawad ni Lord. Restoration na kung saan ay muli niyang naranasan yung provision, yung blessing ni Lord na more than pa doon sa naranasan po niya. So, ganun po tayo kayang baguhin ng Panginoon. Kaya yung God's chastisement, ibig sabihin po nito, ay binabago po tayo ng ating Panginoon. Pero doon sa pagbabago na yon, kailangan tuloy-tuloy po yon. Na hindi palaging, hindi dapat hindi tayo inconsistent. Kundi kailangan consistent po yung ating pagbabago sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Sabi po dito sa last slide po natin, we have often usurped God's glory just like Nebuchadnezzar. Sooner or later, God's chastisement will fall on us, sometimes in unexpected ways. Okay? But His judgment is tempered with mercy. It is for us to lift up our eyes to Him and be restored to fellowship with Him. Okay? So, hindi naman po tayo perfecto. Siyempre po, yung bawat isa po sa atin ay talagang nagkakamali pa rin po tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, may mga possible sa buhay po natin, kagaya po ni King Nebuchadnezzar, ay makagawa po tayo ng kasalanan sa Panginoon. Matake natin yung glory na dapat sa Panginoon, pero we need to be aware of that, mga kapatid, na hanggat maaari ay kay Lord lang yung karangalan, kay Lord lang yung glory. Okay? And yung Panginoon, napaka-gracious niya po sa bawat isa po sa atin, na kahit makaranas po tayo makagawa po tayo ng kasalanan sa ating Panginoon, ay andun pa rin po yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, kayang-kaya po tayong i-restore ni Lord kung yung bawat isa po sa atin ay patuloy na manunumbalik dun sa ating Panginoon. Kaya yung pinakang lesson na gustong ituro sa atin ng ating Panginoon, yung God's chastisement, ay sana patuloy po na magpo-correct po tayo kay Lord. Para nang sa ganon, on that correction, mas makita natin yung purpose ni Lord sa buhay po natin at mas maranasan po natin yung mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon at patuloy na mas makapaglingkod ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. And yun po yung paalala, maiksing message ng ating Panginoon sa oras pong ito. And before po tayo dumako sa ating closing prayer, ay tuloy-tuloy na po tayo sa mga balita po natin, mga kapatid, sa oras pong ito. Ayan. So, una po sa mga balita po natin, mga kapatid, siyempre po yung ating Sunday worship. So, muli po, magsama-sama po tayo, kita-kita po tayo. This coming Sunday, 9 a.m. po yan ng umaga. At sa hapon po ay 5:30 po hanggang alas 7 po ng gabi. And yung ating mga weekdays activities, meron po tayong midweek every Wednesday. Tuloy-tuloy po yan dito po sa church. Meron din po tayong online. But we encourage na mas makasama po namin po kayo sa aming physical na midweek para po sa Panginoon. And every Friday, this is our nightlight. Ito po yun. Tuloy-tuloy po ito. Live lang po ito on Facebook, kaya sana po supportahan po natin. I-follow po natin yung page po natin, i-share po natin para makapakinig din po yung mga kaibigan po natin sa Facebook ng salita ng ating Panginoon. And yung mga ilang gawain po natin sa kabataan po natin, ay meron po silang CYF every Saturday. So sana po magkita-kita po yung bawat kabataan, makapag-invite po tayo ng mga youth po natin para na sa ganun po ay ma-encourage po natin po sila na makapag-fellowship para po sa ating Panginoon. And sunod po ay yung ating prayer breakfast. So tomorrow po is our prayer breakfast. So yung alas 9 po ng umaga and gaganapin po natin po yan dito na lang po sa church po.
Ayan. So, sa mga nakikinig po sa atin, ang venue po natin bukas sa ating prayer breakfast ay dito po sa church. Gaganapin, 9 a.m. po yan. Sana po maka-attend po tayo para po sa ating pagpupuri at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. So, yun po yung mga ilang balita po natin. Baka meron po ako nakalimutang balita. Ay makikichat po dyan habang naghahantay po tayo. Ayan. So, tomorrow po ay meron din po tayong board meeting para po sa mga leaders po natin, mga sectors, ayan, mga elders, deacons, at mga ilang leaders po natin. At yun po ay alas 3 po ng hapon. Dito po sa church po natin gaganapin. And attendant po natin po yun para po sa ilang mga mapag-uusapan po natin po. Yan. Sa mga may birthday po ay happy birthday po sa ating mga birthday celebrant. Yan. Yung prayer breakfast po natin, 7 a.m. po. PM ba nasabi ko? Ayan, PM pala nasabi ko. So, 7 a.m. po yung ating prayer breakfast. Hindi po gabi. Napa-PM po ako. Pero 7 a.m. po yan. Okay po. Sa mga may birthday po, ay happy birthday po. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. And mamaya po, isama po natin po sila sa mga panalangin, mga prayer requests para sa kagalingan po ng bawat isa po sa kanila. So, antay po tayo ng at least 1 minute po. After that po, ay dadako na po tayo sa ating closing prayer. Ay tomorrow po ay meron pong Dorcas Fellowship. Tama po, Brother Dave? Alas 2 po ng hapon. Dito po gaganapin sa church. Ayan. So, supportahan po natin po yan, mga kababaihan. Yan, sige po, kung wala na po, ay tayo pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po sa ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para muli ay makapag-aral ng inyong mga salita. Ang aming dalangin, Lord God, na ingatan niyo po yung bawat isa po sa amin. Salamat, Lord, sa paalala na kami po ay patuloy na magpakorek po sa inyo, Lord God. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakamali po namin na minsan, Lord God, ay natitake po namin yung credit na para po sa inyo. Patawad, Lord, kung minsan ay nakakalimutan namin, Lord, na magpatama po sa inyo. Ang aming dalangin, Lord God, bigyan niyo po kami, Lord, ng humble heart, ng teachable heart, Lord God, nang sa ganon ay maintindihan po namin mas lalo yung nais niyo po sa bawat isa po sa amin at patuloy, Lord God, na magpakorek yung bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. And ang aming dalangin na ang bawat isa ay patuloy na maranasan pa yung mga pagpapala na nagmumula po sa inyo. Kalakip, Lord, ang aming panalangin. Ang ilang po sa aming mga kapatid na mayroong panalangin pagpapasalamat para po sa mga kaarawan po nila, Lord God. Panalangin po namin para po sa apo po ni Sister Joy Olagir, sa kanya pong kaarawan, kay Sister Mary Ann, kay Sister Jaika, and kay Brother David Castro, and kay kay Brother Chris Rebeliosa. Salamat, Lord, sa kaarawan na binigay niyo po sa kanila. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Ma-enjoy po nila yung kanilang buhay, Lord God. At patuloy na anuman yung dalangin ng kanilang puso, ay kayo po yung patuloy na duminig, Panginoon. I-provide niyo po lahat ng kanilang pangangailangan. At anuman, Panginoon, yung mga hiling pa nila, kayo po yung patuloy na duminig, Panginoon. At ang aming dalangin, ma-enjoy po nila yung kanilang buhay, kasama po yung kanilang mga family, Lord God, at patuloy na naglilingkod po sa inyo. Kalakip, Lord, ang aming panalangin, yung ilang po naming kapatid na merong panalangin pangkalusugan, kagalingan para po sa kanila, Panginoon. Kay Brother Romel Adriano, kay Sister Merlin, kay Sister Esther, kay Brother Marlon Flores, kay Sister Rowella, kay Sister Carmelita De Jesus, kay Brother Jero, kay Brother RJ, and kay Brother Larry, at ang patuloy pa naming panalangin, Panginoon, sa mga ina po naming kapatid na kung saan ay nasa banig ng karamdaman, Lord God. Hindi man po namin, Lord, babanggit lahat ng kanilang pangalan, pero Panginoon, nababasa niyo po yung kanilang mga
sakit, Lord God, yung kanilang mga hinanaing po sa inyo. Kaya Panginoon, naniniwala kami na sa pamamagitan, Lord, ng inyong kapangyarihan, mapagpalang kamay, sila po ay patuloy na gagaling, Lord God. Patuloy na lalakas yung kanilang physical na pangatawan, Lord God, and ang aming panalangin, Panginoon, sa mga pangangailangan din po nila financially, Panginoon, kaya rin po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. At sa kanilang pananampalataya, ay patuloy po sila magtiwala po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at umaasa kami, Panginoon, ng inyong mga lingkod ay patuloy na lalakas, patuloy na makakapaglingkod pa sa inyo, Lord God. At ang aming panalangin sa mga ilan po naming kapatid na may mga pagsubok, may mga pinagdaraanan, Lord God, nakakaranas ng kalungkutan, Panginoon, yakapin niyo po yung bawat isa po sa amin at patuloy na maranasan yung pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Salamat, Lord God, sa mga ilan po naming gawain na mangyayari po bukas. Kayo po yung gumabay, Panginoon, at patuloy na bawat isa ay maging karapat-dapat po sa inyo. At ang naniniwala kami, Lord God, na lahat ng aming mga panalangin ay bibigyan niyo po ng katugunan. Salamat, Panginoon, at pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and papuri po sa ating Panginoon.